ng generation ngayon. Kapag ngayong generation po ngayon, lalo na po ngayon, generation Alpha, madami na po at mga ating teknolohiya. Napakadami na tayo nakikita sa social media. Mapaisip tayo kung ano ba ang tama, kung ano ba ang mali, kung ano ba yung totoo at hindi totoo. Sa napakadaming pwede paniwalaan, lalo ng mga vloggers sa FB, sa IG, mapapalisip tayo. Marami ng AI, mapapalisip tayo kung totoo ba kung video na totoo. Pero sa nagpuli ito, napaka-importante po malaman ang katotohanan. Mapapaisip po kayo kung ano yung katotohanan na yun. Pero sabi po sa John 14:6, "For I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except for context ko, nagsabi po nito ay ang Kristo. Sinasabi niya po, siya tayo po ang nag-iisang katotohanan, nag-iisang tahanan, nag-iisang buhay. Dito po sa mundo na nalilito tayo sa lahat na pwede natin gawin sa buhay. Na nag-iisa lang na may taktang clarity, na may sadya lang na katotohanan, ay ating Panginoong Jesucristo. At kaya ng sinabi niya, na buhay na pinaglalakaran natin ngayon, ang tamang desisyon tayo. Madami tayong pwede gawing desisyon. Katotohanan lang ang nagawin sa atin. Pero makakalimutan po ako. Ano po nasabi na totoo ang aking lahat? Verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. Sabi ko po katotohanan ng salita na ating Panginoong Kristo. Kasi noon na maramang po, kaya naman, kung ginawa na lamang ang langit at lupa, Amen. Amen. Unang malaman dito na ating dahil sinabi na sa Biblia, kung siya man ang salita, kung ano man ang nagtulagan ng salita, dahil na sinabi ko kanina, hindi ito ginawa ng mga tao, hindi ito ginawa ng mga matatalino, mga magagaling, sapagkat lahat ng mensahe, palibasa natin dito, dahil na sa nag-iisa natin Panginoong Jesus. Napakaisip tayo, napakaisip tayo. Napaka-importante natin malaman. Ano ba yung lagi natin sa isapan dito? Kailangan natin pagkulay-kulayan. Kailangan sa ating puso. Lagi natin tandaan. Alam niyo po, napakasimple po ng mga kulay. Nag-iisa po katotohanan ng utak. Lahat po na nakikita niyo po dito sa paligid na nag-isip. Lagi lang po nila sa isip. Sa katotohanan lang po. Lahat po na nakakalilig ng kilig po. Barangay Kanlubang, mahal na mahal po kayo na ating Panginoong Kristo. Hindi naman po lahat po na nakakalilig ng kilig po. Kung ano ang salihan ko, naliwan nyo ang kakayan. Kayo man po'y babae o lalaki, basta paniniwalaan nyo. Kayo man po'y mayaman o maghirap o may kaya. Lahat po na kapadaliwan natin sa buhay. Mahal na mahal po kayo na ating Panginoong Kristo. At dahil po na nasabi ko ngayon, pagkat tumundo po na ang hirap maging mabait. Tumundo na ang mga sama. Pinako sa cross ng Calvario para sa ating kasalanan. Alam niyo po, yun palaman, praise the Kasi kung ano ang problema at dumating, sa may isip natin, ang Diyos mahal ako,
kaya natin. Pero mapapaisip po kayo, pag sinasabi na mahal tayo ng ating Panginoong Kristo, bakit natin kailangan malaman mo? Sabi niya yung sa Biblia. Sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang walang hanggang kaloob na ating Panginoong Jesucristo ay walang hanggang buhay. Ibig sabihin po nun, dahil makasalanan po tayo, ang resulta po nito, hindi naman po tanggapin, pero po na ating mga kasalanan, sa takdang oras lahat po tayo ay mamamatay. Wala hindi po natin po kaya takasan. Ikaw man po ang pinakamalakas o ang pinakamahinang tao. Sa takdang oras lahat tayo mamamatay. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Pero may ngunit dun eh. Sabi sa salita ng Diyos, may kaloob daw si Jesus sa atin. Pag-iisip kayo, ano itong regalo na to? Dahil regalo na mapakaisip kayo, libre itong regalo na to. Ito dahil na sinabi niya sa kanyang salita, ang regalo na to ay walang hanggang buhay. Ito lagi natin tandaan, kung kasalanan man tayo, pero may Diyos na pinako sa cross ng Calvario. Kasi kung magitan ang kanyang sakripisyo, tayo ay niligtas. Po nito, may nag-iisip kayo na walang nagmamahal sa inyo, hindi po yun. Kasi kahit hindi po tayo mahal ng mga tao dito sa mundo, ating pumilihan, sa ating gobyerno, may isang Diyos na nagmamahal sa atin. Ayun, nasa para malaman. Hindi tayo mahal sa mundo, hindi tayo mahal ng mga tao sa mundo, pero may Diyos na nagmahal sa atin at siya ang ginawa ng mundo na pinagmamahalan natin. Alam niyo po, kung pinakamagandang sinabi niya, pinahagaw niya tayo nung oras na tayo magsalita. Nung oras na tayo wala na. Nung oras na tayo mag-isa. Ngunit napapaisip kayo, dahil nalaman na natin response natin. Alam niyo po, sabi po sa Mark 1 verse 15, sabi po dito, repent and believe in the good news. Sabi po nun, may step by step po yun eh. Una po, gusto ko po malaman nyo na lahat po tayo ay makasalanan. At dahil sa kasalanan natin, napalayo po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung una po lamang, sabi po sa Genesis, sabi po, natin ngayon, may isang lugar po kung saan magkasama ang Diyos at magkasama ang ito po ay perfecting lugar. Lahat po na kailangan natin na andun na. Maging ang Diyos kasama natin ito. Dahil sa kasalanan, ni Eva at Adan, palayo sila sa kanilang Panginoon. Dahil doon, namahan natin yung kasalanan nila. At ibig sabihin, palayo tayo sa ating Panginoon. Ang posisyon natin, yung ating pulis. Sabi yun sa Mark 1 verse 15. Una-una, kailangan natin mag-repent. Sa lahat ng kasalanan natin, isipan sa ito, diba? Sinasadya man natin o hindi. Kailangan natin aminin sa ating Panginoon Kristo. Kailangan natin tanggalin yung pride natin at sabihin natin, Lord, Lord, tama makasalanan ko, pero willing ako magpalinis sa iyo. Pagkatapos po natin gawin yun, ang second step po, kailangan natin maniwala sa salita na Diyos at sa katotohanan. Paano po natin ginagawa yun? Dahil nalaman natin ang katotohanan ay mahal tayo ng ating Panginoon Kristo. Paano natin mas makatalayo yung pagmamahal natin at yung pagmamahal ni Lord para sa atin? Sabi rin po ito sa kanyang salita. Sabi po sa Matthew 16 verse 24, whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross and follow me. Alam niyo po, madali po sabihin na naniniwala ako sa Diyos. Madali po sabihin na kilala ko ang Diyos. Pero ang hirap po sundin na magustuhan ang ating mahalin natin ang mga kaaway natin. Pagkaman yung mga araw-araw natin. Mga fleshly desire natin. Ang hirap piliin kung gustuhan ni Lord isa dito. Pero alam niyo po, gusto talaga natin sundin si
pastor. Pero alam niyo po, ang lagi ko pinagmadalikan. Dahil si Lord ay pinako sa cross ng Calvario para sa akin. Wala akong karapatan para sumuko na sundin siya. Kaya sa lahat ko na nakakarinig ng tinig mo, kayo po ay nakakaisip na masyado kayo makasalanan. Naisip niyo po, pag pumunta kayo sa simbahan, masusunod kayo. Kayo ay humawak ng Biblia, masusunod kayo. Maling-mali po yun. Alam niyo po, mas gusto po ni Lord pag bumalik tayo sa Kanya. Kahit kung po tayo ay makasalanan, kahit hindi na tayo nakakapagsimba sa Kanya, basta isang paniniwala lang sa Kanya, mahal pa rin tayo. Ng Hesus Kristo. Alam niyo po, lagi po natin tandaan. Kasi habang eventually tayo po, susunod natin ang gusto ng ating Panginoon Kristo. Pero lagi natin tandaan, sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loves us. Sa paglalakad po natin bilang isang Christian, sa pamumuhay natin bilang isang aalagad ng ating Panginoong Kristo, lagi natin tandaan, magtutulak sa atin na mas magpatuloy. Kaya natin ginagawa lahat na ginagawa natin dito sa mundo ay hindi dahil mahal natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Isa yun sa bagay, pero ang pinaka-importante kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito, kasi mahal tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So yung unang nagmahal sa atin, ito ay isahan ko sa Romans 5:8. Kung makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ni Lord. Kung makaisip po tayo,